Seaman ako, pre. Seaman. Ang Magna Carta, na pinirmahan niya, siguro nakakokain yun nung nagpirma. Oh. Ha? Bakit ka mo nakakokain siya? Hindi niya alam ang Magna Carta, pahirap sa seaman yun. Kung na-aksidente ka sa barko, hindi ka basta-basta mag-claim. Mag-ano ka, magdideposito ka na 200,000. Huh? Doon sa, bago ilaban niya, punta sa Supreme Court. At saka bago mo makuha ang kuwan mo, mga 9 years yan. Kasi ang haba ng labanan. Panalo ka na sa duli. Mag-aapila ang kalaban, dadalhin sa Court of Appeals. Pag galing ng Court of Appeals, dadalhin sa Supreme Court. Bago mo makuha ang ipinaglalaban mo, kasi ripat ka eh. Pag sinabi ripat, napauwi ka dahil sa medical condition. Na-aksidente ka. Hindi mo makukuha ang CBE mo. Ano ang ibig sabihin ng CBE? Collective bargaining agreement mo. So, ibig niyo sabihin, sir, ito si DBM, Walang kitang tao yan, pre. Antay-seaman yan. Yan si Tulfo, putangin na niya. Wala siyang pakinabang. So, Hindi niya ina-analyze na makaka-apekto sa seaman niyang ginawa niyang ship. Alam mo yung Shipbuilders Magna Carta? Kung saan ang galing yan? oh. Naglagay ang kumpanya niyan. Kagaya niyan, ha? Oh. Ang lalaking kumpanya yan. Siyempre, magbibito ng bilyon yan para ang shipper hindi makapagdemanda. Ganun. Oh, So, antay pala yun. antay-seaman yan. Antay-seaman. Bakit, sir, kaya hindi kayo nagprotesta? Hindi, ang daming rally na ginanap dyan. Oh, Hindi mo, bro. talagang. Kasi nagkaroon ng lagayan dyan para mabuo yung Shipbuilders Magna Carta. Kaya pala, sir, natakpan ang mata nila, sir. Ang pera. Ay, oo, kasi bilyon na. Oh, Pare, kwentuhan ko na kayo. oh. Gaanong napakaraming dambuhalang shipping dito Oh. sa Pilipinas. Oh. Yung dambuhalang shipping na yan, pag maghati-hati ng lagayan para magkaroon ng batas, hindi naman Magna Carta yan. Ang Magna Carta na tinutukoy dapat, For yung protection sa seaman. proteksyon. May proteksyon yan, pero ganun-ganon yan. Oh. Tumba-tumba. Yung Magna Carta nilang ginawa, sir. Hindi yun genuine For Magna Carta. protection sa mga... Sa mga milyonaryo. Oo, sa oligarch. Kay Digong, hindi pwede yan. Ha? Hindi pwede kay Digong yan. Kay Marcos, pwede. Kasi bangag eh. Siguro, nung pumirma siya, naka-cocaine. Ayan nga, sir. Oo, yun ang totoo dyan. Kaya itong mga gago yung clear na yan, yung nasa Malacanang nakaupo, Yung Yusek ngayon, bago. kupal ng hayop na yan. Bakit ka mo kupal yan? Siya, wala siyang pag-aalala dyan sa Shipbuilders Magna Carta na yan. Dapat. Ang nakinabang talaga sa Shipbuilders Magna Carta, shipping. Oh, na-aksidente ka, pare, nabalian ka. Hindi ka basta-basta mag-claim. Dadaan ka sa Supreme Court. Ha? Oo. At hindi naman. Pahirap na sa mga seafarers, sir. Mahirap yan. Kasi ang kalaban dyan, naapila yan. Oh. Dadalhin sa Court of Appeals. Kitang-kita naman, sir, na na-aksidente na, tapos dadaan ko pa Oo. Hindi yan makatao, sir. Ay, hindi makatao. Oh, Alam mo, nung pinirmahan niya Magna Carta niyan, bangag yan sa cocaine. Kaya nga, sir. Ha, bangag. Yung kanyang team, puro na trapo na Timbangag politiko yan, sir. yan. Timbangag. Oo, trapong politiko yan. Oh, kaya mga seaman, panawagan natin, Oo. huwag nating iboto ang timbangag. Buti, nandito kayo, na-interview. Sinabi ko ang totoo. Oh. Alam natin, Oo. yan, sir. Yung mga supporter niya, puro bangag ang vlogger eh. Oh. Oh, kikwentuhan ko ngayon. Ang OFW, Seaman, $36 billion a year. Yes, Ang pinapasok yan. 36 billion a year. Dapat talaga. Ang nagbubuhay ng economy natin, sir, ang mga OFW. OFW at ang mga, Oo. especially ang mga seaman, Oo. sir. Malaki ang contribution, Contribution. sa Pare, ang taxes. kasi $36 billion a year ang remittance. Oh? Tingnan mo na lang. Baka ang buong Pilipinas na ekonomiya kaya patakbuhin dyan. Oh. Pero, hindi iniisip yan. Ito si Tulfo, puro to kayabangan. Ang alam lang ni Tulfo, alam mo kung ano? Oh. Yung pakialaman ang issue ng sawa, Oh. mag-asawa. Pero siya, 3 ang kaso sa... May bigami na kaso yan eh. Tulfo eh. I-search mo. Hindi ba, sir, may hearing yung PCSO? Isang hearing lang, natapos ng hearing. Ay, bilyon kasi ang... Natakpan ng billion sa... Oo, natakpan ng bilyon. Kaya yan si Claire, gusto mo magdebate tayo eh. Ipapamukha ko sa'yo na ang ginakampihan mo, ulol na gobyerno yan. Hindi na makatarungan. Walang malasakit Walang sa malasakit. mga mahihirap. Lalo na itong mga seaman, naghihirap yan sa karagatan. Oo.
Pare, hinalimbawa ko sa inyo ang tatlo na para maginhawa ang buhay. Yung Seaman Book Passport, lisensya. Lisensya. Ikaw, nagdadrive ho kayo. Yun, ang lisensya mo. Dating 2 years lang yan. 3 years. Renew ka. Ngayon, 10 years yan. Kaya salamat kay Tatay Digong. Oo. Ang ginhawa ka Oo. mga tao yan. At saka, dati, yun nga, kinikwento ko sa inyo. Pag pinarantin ka sa hotel, hindi hotel-hotelan ha. Kasi nakwarantin ako sa tawag niya, City Garden Hotel. Nakwarantin ako dyan. Manila, sa Makati. Nakwarantin ako sa Marriott. Mga sikat na resapan yan sa Shangri-La. Panahon di ko nga. Panahon di ko. Eh kung si Roas ang presidente, baka doon ka sa eskwelahan. Kasama kayo na ba? Baka nandun sir sa baka doon sir sa Porta Cabin. Porta Cabin kasi anti-poor sila sir. Okay lang nasa YouTube pa rin. Opo. Para marinig itong mga kupal na senador na ito eh. Pa-viralin natin. Oo. Ito ha. Ito pa. Ang pinakadabis kay Digong. Si Digong, makatao. Ngayon, ikumpara natin dito sa kay Marcos. Ito si Marcos, makabangag dito eh. Adik eh. Adik yan. Tingnan mo, ganyan-ganyan ang ngiwi oh. So, Ang umingiwi, isa lang ang sintomas niya. At nakakaupo, matutok sa pera. so sir, ano panawagan nyo sa present government ngayon sir? Sir, Lahat lang, nakakot yan eh. ayusin niyo ang ginawa niyo sa Magna Carta, hindi yan sa Seafarer. Anti-poor yan. Ikaw tulpo. Anti-seaman. Ikaw tulpo ha. Ang ginawa mo sa seaman, hindi yan pang seaman. Pang abnormal yan na trabaho mo. Kontakin mo. Pagka magkakaso, dinimanda ng seaman, aabot ng Supreme Court, magbaban pa ka mo, magbaban. Alam mo ba ang ban kung saan kukunin? Saan po, sir? Yung pinopost nila ang kukunin sa OWA. Ay, ang daming OFW. Bakit mo sa OWA kukunin? Doon pa nga lang, labag na sa batas yan eh. Kasi nawalan ng rights ang seaman na magdemanda. Pero against sa constitution natin yan sir, paano na ipasa yung batas na yun? Ay, pagpirang nangusap, kahit tagilid, kahit na nakatulog, pasado yan. Bawal sa constitution natin yan. Oo. Pagpirang umiral, alam mo ba, bilyon dyan ang ipinasa ng mga shipping lines. Lahat ng shipping lines, nag-ambag-ambag yan. Para maipasa Para maipasa yan. yung anti-seaman. Yung Seaman's for Magna Carta. Anti-seaman yun sir eh. Oo, anti-seaman niya. Kasi hindi makakatwiran na pag ikaw nagkasakit, mag-ban ka pa ng 200,000. Oh, Saan mo kukunin ng 200,000? Yun ang propose nila sa OWA. At saka ngayon, hindi na. Hindi na basta-basta. Alam mo kung bakit? Nagkaroon ng pangil ang shipping lines. Pwede kang hindi siputin sa hearing eh. Oh, So talagang hindi makatalo. hindi makatao. Kaya si Bangag, yung kanyang pagkukukain, dyan napunta. Kahit matulog. Hindi pinag-aralan yung tunay Hindi. na batas na kung makatao. Ang ganitong tulpo na to, hayop to eh. Masarap murahin eh. Diyan sa Magna Carta for Seafarer yan. Ha? Sige sir. Ilang years ka ng seaman, sir? Mula noong 1993. Sima na. Hanggang ngayon. 32? Eh, ikaw 31 pa lang, years. sir ang buong mundo. Ay, ikot na. Dito lang sa Pilipinas, hindi na kaikot eh. Sige sir ha. Ikawat mo yan. Iparating natin kay ano yan, kay Bangag. Yung mga supporter niya na kupal din na walang alam. Hoy, tingnan nyo maigi ang Seafarer. Kung natutuwa ba dyan sa Magna Carta na pinirmahan ni Bangag. Kung walang pirma ni Bangag, binito yan. Kung walang problema, hindi ako magsasalita, hindi ako aangal. Ibig sabihin, makasiman siya. Hindi yan makasiman si Bangag. Baka oligarch. Doon ang totoo dyan. Si Digong, siningil si Lucio Tan. On air. Bayad si Lucio Tan. Ako si Bernie, isang galley utility sa loob ng cruise ship at nakabakasyon tayo sa ating trabaho. Marami akong natanggap na mensahe mula sa ating mga followers patungkol sa Magna Carta na isinulong ni Senador Rapi Tulfo at nilagdaan ng ating Pangulo. Mga saloobin kailangan pakinggan ng tunay na nakakaranas ng hirap sa loob ng barko. Unang concern ng mga seafarers sa Rapi Tulfo para sa Magna Carta. Tinanggalan nyo kami ng karapatan sa aming sahod, ang mandatory 80%
na sahod namin ay mapupunta sa allotment at ang matitira lang namin pera o sahod ay 20% on board. Sa tingin mo, sasapat ba ito sa mga pangangailangan namin sa loob ng cruise ship o sa loob ng barko? Lalong-lalo na lang ang mga galley utility, ang mga cleaners, ang mga utilities sa loob ng barko na napakababa ng sahod. Magkano na lang ang matitira sa amin? $100. Sus Mariusep, anong mangyayari sa $100 hanggang dumating pa ang susunod na sahod? Alam niyo po Sir Rapi Tulfo, hindi po pare-parehas ang sahod ng mga nagbabarko. Kami mga utility ang isa sa pinakamababa ang sahod. Kapag kinaltasan niyo pa kami ng 80%, magkano na lang matitira na 20% sa sahod namin? Paborito sa matataas ang sahod dahil mataas din ang matitira. Malaking pera din ang matitira sa kanila on board. Papaano kami, mga utility? Papaano kami, Sir Tulfo? Pangalawang concern, binigyan mo kami lalo ng pagkakataong ma-stress at ma-depress dahil sa isiping ito. Lumalabas kami ng barko, nagsishore leave kami para kahit papaano o panandalian ay makalimot kami sa aming trabaho na walang day off. 8 months! Anong gagastusin namin sa labas ng barko? Kakain kami, bibili kami ng mga gamit na kailangan namin for personal use. Ang $100 hindi sasapat yan dahil napakamahal ng bilihin din sa ibang bansa. Maawa naman kayo. At bumibili kami ng wifi para makausap namin ng maayos ang pamilya namin sa Pilipinas. Pero ang halaga ng wifi sa loob ng barko ay hindi po ganun kamura. May kamahalan din ito. Pag-isipan po sana natin ang Magna Carta kung pwede. Ay kunin nyo ang saloobin ng mga seafarers para malaman nyo ang tunay na nangyayari at ang sitwasyon namin. Salamat po at binibigyan nyo ng halaga ang aming security. Kung kami ay maaaksidente o may mangyaring hindi maganda sa barko. Pero hihintayin ba natin ang ganitong sistema, ang ganitong pangyayari para may apply ang Magna Carta? Ang bottom line po dito ng mga seafarers sa Magna Carta ay sana'y hindi nyo na pinakailaman ang sahod namin. Na dati ay hindi naman nagkakaroon ng problema. Naway maibalik sana ang ganong sistema. Ang boses nito ay mula sa mga seafarers na tunay na nagtatrabaho at nakakaranas ng bigat ng trabaho sa loob ng barko. At personal concern ko na rin po ito na ay mapakinggan at mabigyan ng panahon. Pero sa ngayon, Sir Rapi Tulfo ay mukhang tumatahimik kayo sa isyong ito.